tulad ko po, high school graduate lang din po ako. So hindi ko rin akalain na na-qualify din po ako. Wala naman po talaga akong pera din pang support. Meron daw kailangan gastusin. Wala naman po sa aming hiningi. Halos walang ginastos at high school graduate ay nakarating at nakapagtatrabaho sa Canada. Bagaman hindi natin alam kung ganito pa rin po ang magiging tsansa sa ating mga kababayan sa kasunod ng mga immigration opportunities, magandang pakinggan natin ang very inspiring na story ni Bam. Kaya ito ang ating feature ngayon. Hello everyone, si Ate Menchi po ito and welcome back sa ating isa na namang edition. At espesyal kasi tatawagin natin itong True Story ng Buhay Canada. Thank you very much po sa ating mga subscribers. At kung kayo ay bago at di pa nakaka-subscribe sa ating channel, please do subscribe. Click the subscribe button, the like button, and share button, and everything else. At pwede rin po ninyo akong suportahan sa pagiging channel member. Kayo po ay pwedeng mag-join. Click lang po ang join button to be a channel member. And at this point, gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Joy Gabriel TV, kay Nanette Lapira, kay Jen C, kay Arian Del Malinaw, Marjo Jumento, Marlo Cuase, Corazon Binene, kay Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. And now, let's go na po sa ating topic. Feature natin ngayon guys sa ating True Story ng Buhay Canada, si Bam Balin na nasa Quebec, Canada. Pakinggan po natin ang aking panayam sa kanya. Heto po. Dito po ako ngayon sa Quebec, Canada. Dito po sa Chibougamau, Quebec. Chibougamau, Quebec. Wait. Okay. Yes, magpa 5 years na rin po ako dito as temporary worker po. Oh, matagal na! Yes po. Okay. Kasama ko na rin po dito yung family ko. Nung 1 year pa lang po ako dito, nakuha na rin po yung mag-ina ko po ng employer namin. As worker or as open work permit? Close work permit na po siya agad-agad. Pagdating po dito, work na po agad. Okay. So, kasi, kaya ako na-attract sa iyo, Bam, kasi nakikita ko sa iyong, by the way guys, siya po ay meron din Facebook account. At very interesting yung lugar ninyo. Ano? Yung community ninyo. But before that, paano ka nag-apply dito as temporary foreign worker? Actually, wala naman po talaga akong plano mag-Canada kasi yung Canada po kasi, ang iniisip ko po kasi nung talagang mahirap makapasok po dito. Kasi parang need ng malaking pera, tapos yung sa language pa po, medyo struggle din pa ako sa English noon. So dito na lang unti-unti po unti-unti po nakakaintindi. So nag-apply po ako, naabutan po kami ng flyers po. Flyers? Opo, pag-out ko po ng work, naabutan po ako ng flyers ng isang staff ng agency namin, yung IPAMS po, yung agency namin. Yes. Actually, na-interview po, na-invite po kami nun sa isang sikat na fast food sa Pilipinas. So doon po kami minute nung parang siya yung so naka-assign para mag-recruit. Nung lumakas po yung nung Canada, nung po sila. So parang ang luwag nung time na nag-apply po kami, ang luwag kasi tulad ko po, high school graduate lang din po ako. So hindi ko rin akalain na na-qualify din po ako. So nasa 30 po kami nung batch namin nung nag-apply. So 200 po yung applicants in-interview. Wow. So parang ano po talaga, best of the best, sabi nga Yeah, best of the best. po. So 30 po kami na wood laborer po yung nakuha. Anong tawag? Anong pangalan ng position niyo? Wood laborer po. Wood laborer. Yes so hanggang ngayon yan pa rin ang position mo? Opo. Okay. Totoo ba na walang binabayaran sa IPAMS? Wala po talaga. Kasi ako po, wala naman, actually, ayaw ko po talaga nun mag-apply kasi wala naman po talaga akong pera din pang support kasi mayroon daw kailangan gastusin. So, nung try lang po kami kasi wala namang mawawala. So, wala naman po sa aming hiningi. Meron ka lang mga gagastusin po talaga yung pang personals mo po sa mga requirements. Like medical? Yung medical po, sinagot din po yun. Actually, ang binayaran ko lang po sa medical kasi 3 po yun. Yung 2 beses po kami in-x-ray, yung final po, yung sa St. Luke's, yun po yung nagkakahalagang nasa 14,000. Okay, yung medical yun.
Pero Mm. ni-reimburse po yun ng employer po namin. Wow, So, kaya galing. napakaswerte po namin talaga sa employer namin. Swerte. What about yung airfare ninyo? Pamasahe. Yes po, as in libre po talaga lahat. Kami talaga ng Actually, kami pa po IPAMS. Ate Nancy, yung ah, kami pa po yung binabayaran ng employer nung habang nagkaklase po kami ng French kasi nasa Pilipinas pa lang po kami. Binabayaran na po kami para lang mag-aral ng French. Oh, bonjour. Yes So, po. talagang maganda ang Yes service po. ng IPAMS para sa mga going to Canada. At ngayon, natutuwa ako dun sa inyo, may community kayo dyan na karamihay Pilipino. Ano yun, provided ba yun ng inyong employer? Yes po, Ate Menchi. Pero hindi naman po siya libre. Pero um, parang nakakatuwa lang kasi masaya kami dahil magkakasama kami, puro Pilipino. Unlike pag kapitbahay namin kasi lokal, wala talaga as in walang usap-usap. So dito at least nakakapangapit bahay kami. So Oo. parang talaga, feel namin nasa Pilipinas mo kami. Kaya yun yung isa pa sa pinagpapasalamat din namin. Mm-mm. So, nag-build yung inyong employer ng isang common na tirahan na Mm. para sa mga workers lamang. Opo, opo. Tama? Oo. Tama po. Tapos, nagre-renta rin kayo pero sa murang halaga. Opo. Correct? Yun. So, is it better kaysa nung una pa? Nagre-renta po kami. Pero pero bago po yun, Ate Mechi, nga pala, nung first year po namin, libre po yun ng employer. Oh, wow! So, Mas yes po, yes maganda. po. Mas maganda. Yes po. So, nilibre po kami, tapos sila rin yung naghanap ng rerentahan namin. Mm-mm. So, hindi po sana kami lilipat dito kasi akala namin ito po mahal yung 1,500 po. Akala namin malaki kasi nung una po yung nirerentahan po naming apartment, nagkakahalaga lang. Wala pa po siyang $1,000 po. Yung price, yung ano niya, renta po, monthly. Mas malaki ba ngayon yung nilipatan ninyo? Opo, mas malaki po. Tsaka mas, ano po, yung safe po. Kasi yung bata pwedeng tumakbo-takbo sa labas. Kasi yung apartment po namin na tinitirahan dati, kalsada na po talaga ng Mm. Yeah. public, ano po. Oo, mas safer na ngayon. Ano, ba, Opo. swerte na sa 1,500, isang buong bahay. Swerte na 'yon. Magandang presyo na Opo. 'yon. Kasi nung ano rin po kami, tiningnan namin sa mga iba't ibang lugar po. Grabe, room pa lang po pala. Ang mahal-mahal na. Pero ito, buong bahay na po. Oo, dito 2,000 room lang, isang bedroom lang 'yon. Sa Opo, katotohanan. dito po, tatlong kwarto na po ito. Okay. Anong malapit na city sa inyo? Malapit na city. I'm not sure kung city na po ang Chicoutimi. Oh, how far are you far from Montreal or Quebec City? Yes po, Quebec City po. 5 to 6 hours po. Oh, Ah, malayo pa pala. Montreal, Ano? Montreal po, 7 hours. Share mo naman yung kondisyon ng trabaho. Wood laborer kayo. Hindi ba mahirap din na trabaho 'yon? Sa work po ate, sa wood laborer, swertihan lang po talaga. May some of my friend na hirapan sila kasi siguro depende rin sa work mo dati, sa experience. So mayroon din, tulad po kasi sa amin, yung mga wife po, kinuha ng employer namin. So ang ano po talaga, ang principal, yung mga lalaki, halimbawa. Mm. Tapos, nung kinuha po yung mga asawa, yung iba po wala namang experience sa mabibigat. Mm. So, dito po kasi physikalan din yung work. So, depende rin po, swertihan doon sa mapapwestuhan. Pero, para sa akin po, hindi mahirap yung work. Hindi po mahirap kasi, unlike po sa akin, operator po ako ng machine. Mm. So, pindot-pindot lang po, gano'n. No At, complaint. at No ah, complaint. yes po, at ang mga ka-work, napaka-healthy ng environment. So, Oh, yun yung very nice. nagustuhan ko po. Hey, Tapos walang toxic. Walang toxic ah, diyan. yes po, wala po. Yung boss po namin, hindi naman siya yung pinaka big boss, pero yung anak ng boss, so boss na rin namin siya. So, ang turing po sa amin, masasabi kong parang hindi kami empleyado, kundi parang family. Okay. Kasi po siya, nakikipag-usap minsan pag napadaan po sa amin. So, Mm. parang sila nangangamusta. So, Mm. nag-greet sa amin. So, Okay. yun po. So, mukhang magaganda yung karanasan mo. What about, is there any other struggle
ng pagpunta ninyo sa Canada, yung expectation versus reality. Hindi ka ba nagulat? Tapos nalaman mo, nasa malayong lugar pala kayo, rural area pala ito. Hindi ba shocking yung mga ganon? So, share us your mga experience in terms of mga struggle naman, kung meron. Actually, hindi ko masasabing nag-struggle kami na sobra o nahihirapan. Siguro dahil na lang po since galing nga po ako sa mahirap din talagang sitwasyon o buhay sa Pilipinas. So parang yung pagdating ko rin po dito, parang wala na lang din po. So struggle na po siguro sa sobrang lamig. So Yun, yun lamig. po. Yes po. Tapos since I'm a first time parent po, so nung dumating po yung anak ko dito, 1 year old pa lang siya, ang hirap po ang hirap po sa scheduling. So papasok po si wife, tapos ako naman po magpapalitan kami. Lalo na po kapag winter. So, syempre sasama po yung bata. So, yun po yung mahirap din dito talaga kapag may anak kayo tapos pares kayo may trabaho at sa schedule po, shifting. So, nagkakaroon ng conflict. Buti na nga lang po, mayroon akong kaibigan dito na mayroon din siyang anak po na same age sa anak ko. Hindi naman nagkakalayo po, mga 5 months ahead lang siya. Na ano po kami ng bata, salitan po kung sino po yung medyo may problema sa schedule na hindi tutugma po. So Mm-mm. nag-iwan po doon para 30 minutes po kukunin din ng asawa ko pag-uwi. So yun po yung para sa akin lang na medyo nahirapan kami ano, sa schedule. Ayun, oo. True. Pero Kasi hindi tayo pwedeng kumuha ng katulong. Mahal ang katulong. opo, Sa doon lang po Pilipinas, mapupunta madali yung yun. sa, Oo, yun. sa po. Totoo yung sinabi mong struggle. What about yung French language? Ay, hindi kayo Ayun po nahihirapan? pala. Mm, para sa akin po ate, mahirap po talaga siya sa mahirap kung siguro hindi mo bibigyan siya ng time. So ako po kasi, masasabi ko na wala kasi akong sigurong tiyaga. So tamad ako mag-aral ng French. So siguro nasa level 4 po kami nung nag-stop po ako. Pero nagsa-self-study pa rin naman po. And soon planning na mag-resume po sa pag-aaral ng French. Online lang naman po eh. Libre ba So, yun? Pagka mga ganong online? Libre? ah, opo, libre po siya. Pero dati po binabayaran pa po kami. Oh, wow! Opo, opo. Free pa, ano. Okay, ano yung sitwasyon ng language halimbawa sa workplace ninyo? Ang instructions ba ay in English or in French? Halimbawa, meron kang Ah, assignment for today, you have to do this, you have to do that. Pwede bang English na lang nagkakaintindihan na o kailangan maintindihan mo yung French din na instruction? Ah, ano po, para sila na rin po kasi nag-a-adjust, mga marunong din po kasi mag-English yung iba. Oh, So, that's good. depende po, mga bata-bata po. Pero yung mga old na, medyo nahirapan na po talaga sila. So, ikaw po talaga, need mo talagang aralin. So required po talaga na matuto ka rin. So, meron din pong mga, ano sila na translated. Like sa mga machine po, translated na rin po yung iba. Mhm. Okay. So, tapos sila rin po mismo, parang sila nga po yung nagpapaturo din ng Tagalog, parang ganun po, Filipino. So, Oh, yes wow. po. Galing ah. Turuan mo sila ng Pilipino. Magandang Yes umaga, po. sabihin mo sa kanila. Okay, now, 5 years na pala kayo dyan as a foreign worker. Ano yung mga next move ninyo? Ano yung mga future na gusto nyong mangyari? Bakit hindi pa kayo nag-a-apply? Hindi pa ba kayo nag-a-apply ng PR ninyo? Ano ang mga plano? Kami kasi po, ng wife ko, parang ano po kasi kami, doon napamahal na rin kami dito sa Canada. So, maganda po talaga dito. Sobrang ganda, nakakaano na iwanan talaga. So, iniisip na lang namin na parang ma-PR po kami o hindi. Parang ganun po kasi yung ano namin, mindset. So, ano po, kung ma-PR, okay po. Kung hindi po, parang okay din po sa amin. Parang ganun Mm, po yung, pero hindi pa kayo so hindi kayo nagbabalak mag-apply ng PR kung gano'n? hindi rin po kami pwedeng mag-apply pa kasi tama po ba? Kailangan, yun po kasi yung French, kailangan pong levels. So, yeah, required talaga yung friends dyan sa inyong area. So, ibig mo sabihin yun ang
minamaster nyo pa yung French language. Opo. Meron po ditong nakapasa na po. Wala pa po kaming balita kung ano na po sila. So nag-apply na. Mhm. Pero naipasa na daw po nila yung kanilang ano, So, kanilang madali exam. na. Yun lang palang inyo nagiging ano struggle ang makapasa sa French language test. Maybe you can Opo, keep opo, going para ano. Yun. opo, So, kasi sa ano po talaga, yung almost kulang ka sa tulog lagi. Kasi pag may French ka pa po, tapos may anak ka, yun po talaga yung medyo struggle. So, wala namang masyadong problema pala sa inyo dyan, ano? Ang kailangan na lang ay makapasa kayo sa French language test. Ayun. So, good luck. Meron ka bang gustong sabihin sa ating mga kababayan? Kasi marami pa rin gustong pumunta sa Canada. Quebec pala, kailangan may French language. Yung iba natatakot na pumunta sa Quebec. Anong masasabi mo sa ganitong mindset ng ating mga kababayan? Actually, yan nga po yung maganda eh. Kung ano yung inaayawan ng iba, dun sila mas targetin nila tong Quebec. Kasi ang ganda po dito sa Quebec dahil konti pa lang yung population, yung Pilipino din. So, meaning, wala sila masyadong kompetensya, maraming work, marami pang opportunity na pwedeng ma-open dito. So, yun yung nakikita ko po dito sa Quebec eh. At hindi tulad nga dyan, ang ganda po dito kasi hindi crowded. Mm-mm. So, yun yung gusto ko rin po, yung fresh air, tsaka yun, yung safe talaga yung lugar. At nakakapag ano kami sa forest. So, ako po kasi man din ako sa nature din. Mahilig ka sa Nature lover. outdoor, oo. At Outdoor din po ako. nag-snow falling na kayo. May snow na kayo dyan. Pumatak na, di ba? Ako po, pero natulog din po. Pero baka next week, tuloy-tuloy na po. Pero ang lamig na po, grabe, nag-negative na po dito nakaraan. Oo, mas malamig kayo. Kami 7, 8, ganyan pa rito sa Toronto. Do you know kung ang IPAMS ay nagre-recruit pa sa ngayon ng mga katulad ng trabahong gaya ng sa inyo? Uh, as of now po, wala na po akong nababalitaan. Pero nag-hiring pa rin po sila, mga talagang skilled na po. Skilled na. Yun Opo, yun opo. ang isang Open naging pa rin po. pagbabago. Mm-mm. Opo. So, thank you very much at good luck sa inyo, sa iyong pamilya at saka good luck sa iyong Facebook. Sana po may napulot kayo na inspirasyon mula sa kwento, ang true story ng Buhay Canada ni Bam. Pwede po ninyong makita ang kanyang Facebook account na dalawa actually yon. Ang isa po ay ang Kabam at saka ang isa ay Bam Bim Balin. Ilalagay ko po sa description box para doon nyo i-click. At meron din po siyang mga inspiring na mga short information about Canada, ng buhay nila sa Canada, sa Quebec, Canada. Okay guys? Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, please subscribe to my channel. At salamat po sa inyo na mga subscriber na. Pwede rin nyo akong supportahan through the join button and be a channel member. Thank you kay Joy Gabriel TV, kay Nanette Lapira, kay Jen C, kay Arian Del Malinaw, Marjo Jumento, Marlo Cuasay, Corazon Binene, kay Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Thanks for watching. Sa Ate Menchie ito sa Menchie's Philcan Live from Toronto. Bye-bye!